Ngayon po i-feature ko sa inyo kung ano po ang gagawin kong preparation dito sa pagkain na ibibigay ko, meal na ibibigay ko dito sa aking mga alagang pusa. Isang British Shorthair na female at saka isang Munchkin na male. So ito po ay niluto ng wife ko. By the way, bagong lahat, pagpasensya nyo na po, medyo maraming tambak dito sa kusina, sa lutuan. Marami po kasi niluto ngayon, hindi pa naayusan. But anyways, so ito po ay niluto ng wife ko. Ito ay nabili dun sa O-Save no isang gabi. Mura lang po, parang 1 kilo ay basta mura lang, no? Half the price lang. Mga pinagtabasan ng buntot ng bangus. Yan po siya, oh. So ang ginawa niya rito ay nilagyan ng konting toyo yata ito. Tapos parang pinakuluan lang niya. Ayan, opo, para magkalasa lang. So kukuha ko ng isa at ilalagay ko rito sa... Ay, nakakuha na yata ako. Sorry, teka. Saan ba yun? Nakakuha na yata ako. Sorry po. Teka. Oo nga, nakakuha na ako. Ito na pala yan, oh. Kita niyo yan. So dito ko sila pakakainin. Hihimayin ko po ito. Bibigay ko sa kanila. Tapos hahaluan ko ng konting cat food. Cat food na parang... Habang pangalan na, nakalimutan ko. Anyways, mamaya update ko po kayo. Sasamahan niyo po ako sa pag-prepare ko nitong kanilang pagkain na napakasarap po. So, sabihin ko rin kung bakit po ito ang ginawa ko ngayon. Ito ang naisipan namin. Opo. Salamat po. Okay, so katulad po sinasabi ko sa inyo kanina, itong piraso ng buntot ng bangus na nilaga ng wife ko, nilagyan ng konting pampalasa. Parang toyo yata, konting toyo. Konting-konti lang naman. Para magkalasa po. Ito po ay himayin ko katulad nitong ginagawa ko ngayon. Tapos, alisin ko yung mga tinik. Siyempre po. Ito ngayon ipapakain ko. Papakain namin. O ipapakain ko. Ibibigay ko dun sa aming mga alagang pusa. Kasi normally po, dati, ang pinapakain lang namin ay dry food. Apo, pangkitin. Yung ano ba yung binibigay namin ngayon? Nakalimutan ko eh. Pero power cut. Ayun, sorry. Thank you po. So ngayon po ay dahil nung mabili namin yung Munchkin 2 months ago or 1.5 months ago, liit-liit pa niya. Ang kailangan daw pagkain nun ay wet food. So hindi siya kumakain ng dry food. Spoiled ang bata. Medyo nasanay sa masarap. Pero okay lang. So simula po nagbibili kami ng wet food para sa kanya. Kaya lang, so as time goes by, mabilis maubos yung mga nasa sachet, yung Whiskas. Tapos nagtry kami nung nasa latang ganon. Tapos bumili kami ganyan, yung malaki-laki. Masarap naman kasi talaga, tsaka mabango. Yun po ang ginagawa namin. Hinihalo namin doon sa konting cat food. Tapos lalagyan namin noon para lumasa. Gusto niya ako, lakas kumain po. Grabe. Palibasa, lalaking pusa, lalaking kuting. Tapos, dahil minsan may napansin namin, pinag-aaralan namin na parang hindi ganun ka-practical yung lagi na lang bibili. Tsaka malamang may preservatives po yun di ba? Although masarap talaga siya. Actually, mabango pwede nga ulamin Oo nga na para ako nainganyo tikman Bagay pwede naman sigurado dahil nga ang alam ko po dyan, mga experts, pag gumagawa sila ng mga cat food or dog food, may taste test. May nagte-test, So, ang magte-taste test nun, mga tao rin, may binabayaran sila mga tao para mag-taste test ng pagkain ng aso or pusa. Ayan, po. So, nakikita nyo po ba? Ililipat ko yung camera para mas makita nyo. Yan. Sorry naman. Ayan po. So, one time, nung last week,
nakakuha kami ng mga 5 days ago. Pumunta kami sa barbecuehan. Ewan ko, napanood nyo po. Sana napanood nyo yung content ko na yun, ano, doon sa barbecuehan sa Meritiro, kanto ng Apo Street dito sa La Loma, katapat ng Shakey's Pizza Parlor. So meron kami in order na bangus, may natira. Ang ginawa ko, pag uwi sa bahay, sabi rin kasi ng wife ko, naisip niya na yung matitira, iuwi namin. So binalot para nga doon sa mga pusa. So yun po, pag uwi sa bahay, ang ginawa ko, hinimay-himay ko yung isang part nung natirang ganito rin, parang ganito rin, buntot, pero mas malaki dito ng konti. So hinimay-himay ko po, tapos hinihalo ko rin sa power cut na pagkain niya, no? Ba, sarap na sarap, no? Sarap na sarap. So dahil doon, eto na ngayon, sakto naman isang gabi, makalawa ng gabi, napadaan kami sa O-Save, malapit dito sa amin. Tapos meron silang sale na mga ganito. So naisipan ng wife ko na bumili. At kagabi, hindi ako nagkakamali, o nung umaga, kahapon na umaga, naluto niyang ganito, ay hinaluan na, naghimay din at hinaluan na yung power cut na dry food. Hinaluan nito. Oh, sarap na sarap sila. Oh. Ayan po. So ito po isang practical na move. At the same time, habang meron kayong, wala naman kayong ginagawa, ano po, nagre-relax kayo, meron kayong hinihimay na ganito, preparation po para sa alaga natin pusa. Sa aso, kung ano naman, yung mga laman naman ng baboy siguro, o baka, o manok, ano po, kung gusto niyo haluan ng ganito. So, ito po, sana ay nagkaroon kayo ng kahit konting tip dito sa aking project na to, which is para sa akin practical, kasi yung binibiling nasa lata, meron po kami ngayon actually nando sa ref, no? Ganyan kalaki po yung lata. Mga parang lata ng gatas, Alaska na evaporada. So ganun po kalaki. Hindi ko alam kung kung ilang gramo yun, kung ilang ml yun. Basta malaking ganun. So yun po, kinukuha ko yun. O kinukutsara ko, tapos hinahalo ko, minimix ko sa mekos dito sa kanyang cat food, no? Tapos kinakain nila. Sarap na sarap silang dalawa doon. Dahil nga po doon sa style nung Munchkin, pati yung British Shorthair na dati sanay lang siyang kumain ng dry food, nahalo na. Kumakain na rin ng ganito. Siyempre, share sila doon sa pagkain alam nga namang, di ba? Magkasama sila sa kulungan. Ngayon po nakakawala sila sa bahay, takbo ng takbo. Sarap na sarap sa pagtakbo, ang kukulit. At kahit pa paano po, yung Munchkin, medyo lumapad na yung katawan. At lumalapad, lalo nagmumukhang bansot. Naiksi ng paa. Tansya ko po doon na abang lumalaki yun, lalong iksi ang paa nun. Ano po? So, I hope that I was able to share with you something, a practical move or a practical style on how we could feed our cats or our dogs maybe, or kittens most especially, practical things on how we can feed them. So yun po lamang, at syempre po huwag nyo kakalimutan, please subscribe to my channel Skipper TV, and please follow my Facebook page Skipper TV, and always remember, own a pet and win a friend. At nga pala po, ganito lang karami ang usually, tamang-tama po yung laki nung buntot na yon. Ganito lang yung karami yung ipapakain ko. Dadagdagan ko lang ito mga ganito rin karami na power cut. Opo. So, mamaya po, papakita ko sa inyo para at least magka-idea kayo. Salamat po, and please do not forget to comment down below, especially kung nagustuhan niyo yung aking video. Salamat po. Skipper TV. Okay, so sa pagpapatuloy po, ngayon naman ay maglalagay na ako, imimix ko na, imimekos-mekos ko na yung yung power cut na for kitten na dry food nila. Dali lang po.
Kasi ito yung pinaka main course talaga doon sa British Shorthair. Before po yun, bago dumating itong bulinggit na to. Ngayon siguro, baka mapapansin nyo doon sa background, may photo bomber o meron pong dumadaan-daan dito na makulit na takbo ng takbo. O, yun po yung Munchkin. Ayan. Ihalo ko na po yan. Tapos ipapakain ko na sa kanilang dalawa. Oh, sarap na sarap po yan. Oh, lalo yung ang lakas po kumain yung Munchkin na yan. Talagang inaagawan pa niya yung British Shorthair. Yung British Shorthair medyo finesse kumain eh. Pero itong Munchkin parang PG. Grabe po kumain yun. Okay, so imimix ko na siya. Ayan po, para makita nyo. At syempre po, paalala nga uli, kaunti lang po yung inilagay na pampalasa na toyo. Kung hindi ako nagkakamali doon sa fish bangus, no? Kasi diba alam naman po natin na kita nyo, katakawan ng pusa na to. Ayan, makyat na siya. Ayan ang Munchkin. Napakatakaw po niya, no? Kita nyo, no? Naamoy niya, Dito ka sa loob ng kulungan. Kinukulong ko po ng konti sila para masanay kasi medyo kuting pa, no? Lalo itong Munchkin na to, may kakulitan. Pero going back po, yung toyo, lalagay nyo ng pampalasa. Konti lang po kasi nga, di ba, na-avoid natin magkaroon sila ng kidney problem in the long run. Especially when they grow older. Ayan, po. So, I guess, pwede na to. So, bibigay na natin to kay Munchkin at saka kay British Shorthair. So, ayan po. Sana po ay nagustuhan nyo itong simple na presentation na ginawa ko. Teka ha. Ibababa ko itong makulit na to. Ang gusto na kumain, ayan na, Halika rito muna sa kulungan mo. Kukunin ko naman yung British Shorthair. Nasa ilalim ng kulungan. Dali lang po. Ayan. Labasin natin. Iluluro natin sa pagkain. Ayan. So, pasensya na kayo sa konting intermission natin, So, ayan po silang dalawa, Gustong gusto nila yan, siyempre. Ikaw, wag ka na muna umeksena rito. Ngayon, at the same time, habang sila ay kumakain, tatanggalin ko na po yung dumi nila. Lilinisan ko na para talagang hygienic yung kanilang condominium. Maliit na kulungan lang po to. At least maganda-ganda, nakakagalaw-galaw sila rito, no? Silang dalawa. May gulong po ito, nadi-disassemble siya. Pero anyways po, practical po ito, lalo na ganito, tinetrain ko pa sila. Pero more or less po, train na sila sa sa litter sand. Kaya lang, syempre, yung Munchkin medyo makulit para talagang siguradong hindi siya magkakalat sa loob ng bahay. So, ayan po. So, I guess you medyo visual naman, kita naman kung gaano ka-iksi yung paa ng Munchkin compared dito sa British Shorthair na blue, na female. Ayan po. Paki-iksi ng paa ng Munchkin na yan, Makita niyo yan. So, mas bata po siya kaysa dun sa British Shorthair. Ayan. Gusto-gusto, po.
Magkaroon lang ng lasa po. Magkaroon lang ng lasa. Teka, ipapakita ko pala sa inyo kung ano yung kanilang food na nabibili sa canned food. Dali kalimutan ko kung anong pangalan eh. Ito po siya nakalagay dito. Ayan siya, ayan. Nakalagay siya dyan. So nakalagay po yan sa ref, naka-refrigerate. Ayan kulay corned beef. Pero ang amoy niya parang fish ng konti, na parang tuna fish na hindi ko maintindihan. Hindi naman siya ganun kalansa, na gustong gusto nila. Lalo na itong munchkin. So yun po, yan, maya konti ubos na yan. At least po masaya ako dahil alam ko na sila yung malakas kumain, healthy sila. So hopefully po ay tuloy-tuloy yan, at yung munchkin lalong, I guess yung munchkin habang nagkakaedad lalong lalapad lalong lalapad tsaka bababa. Tapos yung British Shorthair naman po, sana lalong maging chonky yung mukha niya. At napakakinis, napakabait po niya, tahimik na tahimik. By the way, 3 po pala yung alaga akong pusa. Meron pa ako isa, yung Siamese cat. If you try to watch my previous vlogs, meron po akong mga segments doon or contents, especially when I was starting this channel, Skipper TV. Magkasama sila yung Siamese cat na female at saka yung male toy poodle. Silang dalawa yung best friends, buddy sila. Sometime last year and 2 years ago, if I'm not mistaken. So anyways po, I hope you really like my content, and if you do wanted to share some thoughts or feedbacks, please comment down below. And once again, please do not forget to subscribe and like my channel. This is Skipper TV, and please follow my channel as well, or my Facebook page, Skipper TV. And as always, do not forget to remember, own a pet and win a friend. Have a great day. Thank you so much.